Naka 5,000 steps na ako kanina umaga. So, hindi na ako masyado maglalakad ng malayo ngayong gabi. Pero, dadaan ako ng grocery pabalik. Medyo malamig, 11 degrees Celsius. Which is weird kasi parang the past few days, lagpas 20 degrees Celsius na yung temperature consistently dito sa Vancouver. Pero ayun, ngayon malamig na naman. Isang beses pa lang ako nakapasok dito sa loob ng Orpheum, pero napakaganda ng loob niyan. Tingnan niyo to. Ayan, ganyan yung itsura niya sa loob. Diyan kami nanood nung parang musical siya. And libre lang yun. Super nice. Matindi daw yung clean up na ginagawa nila ngayon dito sa Vancouver para dun sa preparation ng FIFA. Pero parang, I don't know, parang wala naman masyadong improvement. Hindi pa rin masyadong luminis yung mga kalsada. And ayun, marami pa rin mga kalat at saka basu-basura sa daan. And parang sobrang daming mga shops din na nagsara. Maraming mga bakante at saka mga for lease na shops dito. At least dito sa kahabaan ng Granville. At feeling ko itong Granville yung isa sa mga pinaka-main na street dito sa Vancouver, sa downtown. Like, hindi ko alam kung anong shop to, pero for lease na ulit siya. For lease siya. So, itong mismong katabi niya, sarado na rin. Claire's, I don't know kung anong klaseng shop. Oh, pero ito yung pinakamalaking closure sa lahat ng mga businesses dito. Itong Hudson Bay. I think na-acquire sila ng Canadian Tire, pero sobrang lumang kumpanya nito. As in, 1800s pa daw to. And today, nagsara na sila. Oh, kawawa naman yung aso. Oh, super rush hour ngayon. Pauwi na karamihan ng mga tao. And malapit lang dito kasi yung train station. I think pumunta lahat tong mga to sa train station. Ito yung Granville train station. And yung kalapate sa taas yung security guard niya na lumipad. Ayaw niya sa pwesto niya. Okay. Tingnan niyo to mga kalapate dito. Yes. Hindi ko alam kung sino nagpapatuka sa kanila, pero parang sa mga puno-puno, parang may mga nagtapo ng patuka. And so, dito sila nagkukumpulan. Ito yung bus stop. And tingnan niyo kung anong ginawa nila dito sa back alley. Ang ganda. Mukha siyang dessert. Mukha siyang strawberry, ube, halaya, something. Pero, ayun nga, usually itong mga alley na itong madilim, maraming tambay. And dito kasi rin nilalagay ng mga restaurants at saka ng mga business establishments, yung mga basurahan nila. So, dito yung mga daga. Pero ito, ang ganda na niya. Super, super nice. Let's go. Ano kayang pinipilahan nila dito? Anong tinitingnan nila dito? Okay. Ang ganda nitong building na to. Sinclair Center. Tingnan niyo yung mga stuko at saka yung mga solid na bato. Super nice. Nilinis na rin daw nila tong waterfront station. And I think ito yung pinakamatandang station dito sa Vancouver. Actually, mas okay kapag hindi siya yung sobrang linis. Parang yung iwan mo pa rin yung konting character nung building. So yeah, it's pretty for me as is. Nilalamig ako. And medyo mahangin. Pero okay, lakarin lang natin hanggang dulo nitong Canada Place. Tapos balik na tayo kasi kailangan ko pa dumaan ng grocery and magluto. 40 years pa lang pala tong Canada Place. Celebrating 40 years. Akala ko mas matanda pa sila sa 40 years. Parang, alam mo yun, feeling ko 1950s pa siya, gano'n. Pero 40 years old pa lang pala siya. Mahaba lagi yung pila dito sa Flyover Canada. Most thrilling adventure yet. Pero I don't know, parang hindi ko siya gusto. So 4D daw siya na experience. And yung ticket is around $20-30. So hindi ko pa siya na-try. Parang ilang beses na rin nagsabi sila na i-try namin. Pero parang hindi ko siya gusto. Port of Vancouver. May mga sightings ng orca dito the past few weeks. And gray whale, yung gray whale, parang 3 beses ko na sila nakita. Pero yung orca, hindi ko pa sila nakikita. Yung gray whale, parang lagi siya nandito. Parang titingin ka lang kung saan nakatutok yung camera ng mga tao, yung mga kumpulan ng mga tao, and makikita mo siya, bubuga siya nung hangin. Nice. Sobrang, hindi pa siya ganun kalaki. Maraming nagsabi na parang juvenile male siya. Pero I don't think nandito today. Kasi walang katao-tao ngayon.
Parang alam ko na kung ano yung gusto kong iluto mamaya. Alam ko na kung ano yung cravings ko. Well, hindi ko tinanong si Ran kung anong gusto niyang kainin para pagdating niya, adobo ka agad. Walang diskusyon. This is a very pretty artwork. Lotus flowers. Sobrang ang luma na tingnan itong building na to. Stand out na siya kasi parang napaka-modern nung, medyo modern na yung mga katabi niya pero siya brick. Red brick. Ayan. Gusto ko yung pork nila dito sa H-Mart. Maraming taba. Sa ibang grocery kasi hindi ko alam kung paano nila pinapalaki yung baboy na walang taba na pagkatapos ng balat. Siguro manipis na taba tas laman na kagad. Dito makapal yung taba ng mga pork nila. Thank you. Sana hindi ko nabate. Baka mamaya wala pala. Nandito lang lagi nakalagay yun eh. See, ayan, kita nyo ang ninipis ng taba. Oh, okay. Ito yung hinahanap ko. Di ba? Ang daming taba. Oh my God. Lagyan din natin ng konting legs. Oh my God. So, $5.25. Mura na ito. Kailangan ko rin ng isang ganitong patatas. Oh no. Okay. Hanap ako ng maganda yung shape para madaling balatan. I think kulang to. Okay, sige. Ito na nga lang malaki. Ang pangit ng patatas na to. Hindi ko lang ba't ito yung pinili ko. Anyways, I think isang hiwa lang nito. Itong matabang baboy na to yung iluluto ko. And siguro mga 2 piraso nitong chicken legs. So itong chicken legs, unahin na natin siya kasi hindi kailangang hiwain. Lagay na natin dito sa kaldero. 1, 2. Okay na yan. Oh no. Kailangan ko lang ma-reseal to para mabalik ko siya dun sa... Malagay ko siya sa freezer. Kaya I think hindi ko na siya ma-reseal. So I think kaya pa to. Okay? Okay naman. Let's go. Okay, dahan-dahanin lang rin natin yung strategy ng pag-unpack dito sa pork para ma-reseal ko siya. Tingnan nyo yan, ang taba. Oh my God. Actually, kunin natin tong pork. Tapos, ibalot na lang natin siya ng ganyan para sealed talaga siya. Perfect. Oh, nagre-record ako. Oh, ano yan? Looks so pretty. Ha? Ilagay mo dun. Baka matalsikan dito. Award for Best Actress. Oh, and gusto ko yung mga matataba na hiwa. So, tabaan natin yung hiwa. Nice. Very nice. This is so nice. Bawang at saka sibuyas. What's the award for? Medyo luma na tong bawang na to. isang supot kasi sila. And then, medyo, although dinadamihan ko talaga yung bawang lagi every time na nagluluto ako. Pero ngayon, marami pa rin natitira. Pero ito na yung pinakahuling piraso niya. And damihan natin yung bawang today. Dahil gusto ko lagi mabawang. So I think 1, 2, 3, mga limang cloves ng bawang. Hindi ko ubusin tong sibuyas dahil napakalaki niya. Pero kalahati yung ilalagay ko. And ilalagay ko na lang sa pasta bukas yung kalahati. Yes. Ang dami nitong sibuyas. Okay na yan. Let's go. Kailangan ko pa palalagyan ng paminta at saka laurel. Damihan natin itong paminta. Okay, dagdagan pa natin. Laurel. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's go. Actually, ilagay na rin natin yung itlog. Kailangan ko ng 3. Gawin na nating 4. Oh wait, no. 2 itlog lang pala. Kasi magbe-bake ako bukas. Actually, sige. I-4 na natin. Bili na lang ako ng itlog pa uli in case kulang. Kailangan ko nitong suka. And, oh my God, ang konti na lang pala ng toyo. Actually, hindi ko rin alam kung gaano karami yung toyo na dapat ilagay. Pero, siguro kalahati nitong baso. Oh my God! Hindi siya umabot sa kalahati. Suka. Ilagyan din natin ng asukal. At saka konting tubig. Actually, wag na pala natin lagyan ng asukal dahil lalagyan pa siya ng pineapple mamaya. Okay. Ganito karami. Oh. Feeling ko na sobrahan pero kailangan. Okay lang yan.
So, ganito yung itsura niya. Ito yung itsura niya. Kita ba? Let's go. Isolong monoto yun. Okay. Next, balatan na natin itong pangit na patatas na to. Hindi ko makita yung peeler. Okay. Let's go. Oh, wait lang. Actually, pinili ko siya kasi ang ganda ng shape niya na ang suabe nung pagbabalat. Tingnan nyo naman. Ang buong diretso. Walang ka lubak-lubak. May sira siya. Oh my God. So, very wrong talaga yung pagpili ko na. Okay, let's go. 1, 2. Parang okay naman. Well, okay tong side na to. Tingnan natin tong kabilang side. Okay, so frozen yung pineapple and yung juice niya. Nag-yellow na rin, so hindi ko na sila mapag-iwaiwalayin. Okay lang yan. Lagay na natin dito dahil kumukulo na siya. Okay, let's go. Haluin natin ng konti. Okay. Ang dami ng sabaw niya. Siguro ngayon ko na rin ilalagay yung patatas. Actually, i-delay natin ng konti. Pakaluan natin to ng mga 5 minutes. Alexa, timer for 5 minutes. 5 minutes, 30 minutes. Okay, simmer muna natin ng 5 minutes. Tapos, simmer ulit natin ng another 5 minutes kapag nilagay natin yung patatas. Okay. Oh my God, ang taas nung sabaw. Actually, I think nadamihan ko nung tubig or suka. I don't know. Konti lang kasi yung toyo. Lumalangoy sila sa sabaw. Lagay na natin yung patatas. Actually, siguro ko konti yung sabaw kapag nalagay ko na itong patatas. Okay. Very nice. Haluin natin ng konti. Then, simmer lang natin ng mga, siguro mga another 10 minutes. Okay na yan. Okay, gawin na rin natin yung mango lassi. Walang kamatayang mango lassi. Mga 3 dakot siguro. Okay, I think okay na yan. Yogurt. Siguro mga 4 na kutsara na to. Oh, 1, 2, 3. Okay, let's go. Ayokong sobrahan ng tubig. I think okay na yung water nito. Okay. Hindi ko sure kung nakapag-timer ba. Oh my God. Kalimutan ko na makapag-timer ako, pero okay lang. Feeling ko hindi naman ma-overcook yung adobo. Okay. Balatan na natin yung itlog. Init ba? Ooh, okay. Mainit siya. Okay. Hugasan natin. Lagyan natin ng malamig na tubig dahil napaka-init niya. Okay. Isandukin na natin siya. Okay, nice na pumula yung patatas. Gusto ko na maalat na patatas. Chicken. Okay, mali yung sandok na pinili ko. Hindi ko makuha yung mga sabaw. Okay, dapat pala sa mas malaki kong mangkok nilagay. Okay lang yan, let's go! So nice, tingnan nyo to!
Ooh. Nice. Let's go. Perfect. Let's go. Oh my God. Okay. Okay, ito na yung pinaka-final product. Ito yung adobo, rice, and mango lassi. Moment of truth. And hindi ko siya tinitikman the whole time na niluluto ko siya. So, I don't know kung ano magiging lasa niya. Sabaw natin. Actually, manamis siya. I think dahil dun sa pineapple. Tikman natin yung patatas. Masarap yung patatas. Tikman natin tong pork. Yung pork! Tikman natin yung taba. Masarap. Oh my God. Good morning, world! Nagsabit ako ng application kagabi sa DoorDash. Naisip ko lang, I mean, marami kasi ako nakikita na nagdo-DoorDash dito and bite lang yung gamit nila. And sobrang lalapit lang rin. Like kami, umu-order kami sa Japa Dog, which is parang 2 kanto lang dito. And ayaw kumalma. 2 kanto lang yun dito. And naisip ko, baka kaya kong lakarin. And so, nag-apply ako kagabi. And na-approve ako today. So, oh my God. Ito yung struggle dito. Hindi ko gusto yung... Ito, hindi kasi siya natatanggal ng totally. So, kapag binubuhos mo yung coffee beans, nakaharang siya. And medyo luma na rin tong Costa Rica namin na beans. Ngayon ko lang siya nabuksan kasi inuubos ko yung instant coffee, yung Nescafe na nabili namin nung nakaraan. Medyo nasasanay na ako dito sa coffee grinder na to. Okay, may isa pang natira. Dati sobrang sakit ng katawan ko kapag halimbawa ginagamit ko to. Nadali na ba? Okay, nadali na siya. Ganyan na yung itsura niya. Naubos na sila. Napuno ko to. Pero hindi ko naman lahat gagamitin to today. Parang, 2 serving lang ng coffee yung iinumin ko today. So, hindi ko sila, the rest, tomorrow ko gagamitin. So, good for 6 servings daw yung ganito karami. Ang course nung pagkaka-grind sa kanya na pwede siya pang mocha and pwede rin siya pang French press. Pero today, French press yung gagamitin ko. Sobrang nakakatamad kasi yung mocha na 1 serving lang. Well, sobrang espresso naman kasi siya, pero hindi ko alam kung bakit. Parang ayaw ko siyang gamitin lagi. So, 3 teaspoon lang. Okay. And then, tinatansya ko na lang yung hot water. Dati, nilagyan ko ng marka ng pentel pen dito. Pero nung pinasok ko siya sa dishwasher, paglabas niya, wala na rin yung marka. So, ngayon, tinatandaan ko na lang siya. I think okay. Alexa, timer for 4 minutes. Good afternoon, Father. 4 minutes. Sorry now. Alexa, stop. Oh my God, hindi ko pala na-assemble yung Avengers.
See? Sakto siya. I mean, may konting sobra, pero sumakto pa rin. In fairness. Dagdagan ko pa konti. Sobrang angkalat ng buong bahay, pero maglilinis ako maya-maya konti bago lumabas. Ubusin ko lang tong kape. Feeling ko ang performative ng pagkakape ko dito sa balcony. Maganda kasi yung weather today. Cloudy. So, hindi sobrang init. Yun yung problem namin dati. Kaya hindi kami makabili ng lamesa dahil okay, hindi ko mabuksan. Let's go. Hindi kami makabili ng lamesa dati dahil sobrang lamig pa. Ngayon naman na pumalo na yung summer. Sobrang init naman niya na hindi komportable umupo sa labas dahil nakakasilaw lagi. Pero ngayon, ang perfect na niya. Pa natin konti. See? Oop. Pero ayun nga, masikip. Pero pwede na. Alam mo yun, at least presko yung hangin dito. Dikit lang natin konti. So after ko magkape, isasalang ko lang yung laundry tapos magawalis ako ng konti. Tapos pupunta ako sa gym. And then itatry ko na mag-DoorDash. Sobrang kinakabahan ako, oh my God. Ayun, so wala akong bike, wala akong sasakyan. Hindi ko alam kung kabaliwan ba tong gagawin ko. Pero ayun, lalakarin ko lang. Lalakarin ko lang. Ang sarap ng kape. Sana wala masyadong tao sa gym. Inagahan ko actually para sure pag halimbawa mga around 5 p.m. sobrang dagsaan lahat ng tao. Parang yun yung schedule nila. 5 p.m. to 8 p.m. So ngayon alas 3 pa lang. From here, isa lang yung nakikita ko. So, let's go. Yes. 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 This is it. Sobrang tama yung desisyon ko na pumunta dito ng alas 2. I think mga 4 lang yung tao na nandun din na nag-gym, which is very, very nice. Nakakapag-video ako, nakakagalaw ako kasi walang pila sa mga equipment. Wait lang. Okay. So, nag-DoorDash ako. Ito yung pinakaunang 2 DoorDash ko. And kumita ako ng $10.50. Actually, $8 lang to. Pero yung isang pinag-DoorDashan ko, nag-tip siya ng $2. Oh my God. Sobrang kinakabahan talaga ako. I think kaya naman siya. Yung pinaka Earth survey, yung pinaka kinakatakot ko lang kasi, maglalakad lang ako papunta dun sa
papunta dun sa restaurant. Tapos lalakarin ko lang rin papunta dun sa customer kung saan umorder. And niisip ko, paano kapag halimbawa hindi ko siya nalakad or masyadong malayong malayo. Pero yung una kong natanggap para yun sa Roxy Burger, which is sa Granville, isang kanto lang siya from here. Yung pagdi-deliveran sa kanya, parang 4 na kanto lang from here din. So mabilis lang siya. And I think kaya ko yun nalate ako dito sa delivery na to. Pero kaya ko dapat siya ma-deliver on time. Ang nangyari, may isa pang nag-pop up para sa Taco Bell. Habang nandun ako sa Roxy Burger, nag-pop up siya, inaccept ko. Kasi sobrang lapit lang ng Taco Bell dun sa Roxy Burger. Parang halos magkatabi lang sila, may isang restaurant lang sa pagitan nila. So pinik up ko rin yung Taco Bell. Which is 2 kanto lang yung layo from, yung customer, 2 kanto lang rin yung layo from Taco Bell and Roxy Burger. Pero magkahiwalay na direksyon. So, una kong dineliver yung 2 kanto na Taco Bell, which is, ngayon, yung para sa Roxy Burger, which is 4 na kanto from kung nasan yung store, naging 6 na kanto na kasi magkaiba yung direction. So, nalate ako dun sa Roxy Burger. And yung umorder pa ng Taco Bell, parang condo pa siya. So, binasa ko pa yung instruction kung paano pumasok dun sa condo. Binigyan naman sa akin yung bus code. Meron naman ako gamit ng bus code kasi nagbibigay din kami ng bus code sa mga nagdi-deliver dito. Bus code, umakit pa ako dun sa floor nila, nag-elevator pa ako. Nagkaligaw-ligaw pa ako dun sa floor niya kasi parang paikot. Hindi siya pa-corridor, parang paikot yung mga, halos katulad dito, parang paikot yung mga unit. Tapos so yun yung pinakaunang delivery ko. And so kailangan pa palang picturean. Kailangan siyang picturean kapag pinick up mo sa store, kasama yung resibo. Tapos kailangan mo rin i-inspect kung ano yung nasa resibo, yun din ba yung nasa loob ng bag. Pero hindi ko siya nagawa. Pero may option naman na sealed yung bag and cannot inspect. So pinili ko yun. Pero pagdating doon sa mismong pinto, kailangan mo uli siyang picturean. Tapos send mo dun sa messaging app dito sa loob nitong mismong dito sa mismong DoorDash. So, ginawa ko yun, which is nag-struggle ako sobra. Ngayon, pagdating po rin dun sa store, tinanong ako kung dun sa Roxy Burger, yun yung una ko kasing pinick up. Tinanong ako kung para kanino. And yun din yung first time na gamitin ko yung app. So, hindi ko alam kung saan dito sa app, titingnan kung para kanino yun. So, nagpanik ako ng konti. Kung ano-ano yung mga napindot ko, which is, yun nga, accidentally na-accept ko rin yung sa order ng Taco Bell. Habang nandun ako sa Roxy Burger, oh my God. And hindi nila ibibigay sa'yo yung order kahit ipakita mo yung app na para sa'yo. Ikaw dapat yung make up ng order hanggat hindi mo nabibigay yung pangalan ng umorder. So doon ako nag-struggle. Doon din ako natagalan. So, yung sa Taco Bell pa, nag-struggle din akong picturean yung yung unang picture ko, ayaw tanggapin ng app kasi nakaslant daw yung camera. And so, naka-2 retake pa ako. And nararamdaman ko yung customer, nasa likod na siya ng pinto. Parang feeling ko, dito kasi may mga parang peephole sa mga pinto dito. So, alam ko may mga tao sa labas. Feeling ko, ayaw niya akong i-meet. Pero excited na siyang makuha yung order niya. So, nakatayo siya doon sa pinto. So, pagtalikod ko, pagpunta ko doon sa elevator, bumukas yung pinto, kinuha niya yung order. Yung umorder naman nung Roxy Burger, nag-struggle ako sa paghanap ng address niya. Pero ito, in fairness, nasa parang townhouse lang siya. Nasa mismong street siya. Hindi ko lang nabobo ko na hindi ko tiningnan yung street number. So lumagpas ako. Pero dun sa mismong bahay kung saan ko dapat iwanan yung order, may nakahintay na, nag-iossi siya. Kasi ito, late na ako ng mga, at that time, late na ako ng mga 5 minutes dun sa, nakalagay kasi yung time kung anong oras dapat ma-deliver yung order. Late na ako ng 5 minutes, tapos lumagpas pa ako. Tapos bumalik ako. Tapos siya na mismo yung kumausap sa akin kung para ba to kay, is this for Karen? Sabi niya sa akin, sabi ko, yes. Tapos kinuha niya, tapos sabi ko, wait, so actually, I still need to take a picture. So pinawakan ko sa kanya, tapos pinicturean ko. I think sanay naman yung mga tao sa ganun kasi kahit ako na-picturean na rin ako na hawak yung in-order ko. Yun. And sila yung nagbigay sa akin ng $2 na tip. Kahit na sobrang late, like 5 minutes late yung order ko. Pero ang weird na. So, after nun, umuwi ako. Nagluto ako, nag-dinner kami. Tapos lumabas ulit ako. Nag-DoorDash ulit ako. Siguro mga 1 hour ako nasa labas. Tumayo lang ako dun sa, nagpaikot-ikot lang ako, palakad-lakad dun sa Granville. Tapos tumayo ako dun sa tapat ng McDonald's kasi nakita ko nandun din nakatayo yung ibang mga nagdo-DoorDash. Tapos parang ang bilis-bilis nila na
Dadating sila doon 2 minutes, alis sila 2 minutes. Parang nagliliparan talaga yung order. Pero sa akin, wala na pumapasok. So, I don't know. I think dahil yun sa na-late ako ng 5 minutes doon sa pangalawang. May metric kasi sila. Hindi ko pa talaga totally naiintindihan. Nag-email sila sa akin ng mga 101s nila, yung mga tutorials nila. Pero I think kailangan ko talagang aralin yun. Pero sobrang excited ako. Parang in less than 40 minutes, kumita ako ng $10. Oh my God! Oh my God! And ito yung first time ko na kumita ng pera for myself since umalis ako sa Marks nung December 2025. So sobrang overwhelming yung experience para sa akin.